kapatid! So finally, eto na po ang tutorial ng ating crochet rose coin purse. So ayan, pag-usapan muna natin sa unang bahagi ng ating video yung mga materials. So ano daw po yung yarn na ginamit ko dito? 1mm nylon cord po ang ginamit ko dito. 1mm or 1.5mm okay lang yun. Pero huwag na pong lalaki pa doon. Kasi para sa small size na rose, kailangan small lang din po yung yarn size na gagamitin natin. Okay? So yung 2mm kapag gagawa na tayo ng mini bag, okay po yun. So 1mm, 1 to 1.5mm lamang. Aside from this, ano daw po ba yung iba pang material? 5-ply mercerized cotton. Pwede po kayong gumamit ng milk cotton yarn, 4-ply, for practice only. Pero kung sakasakali pang re-regalo ninyo at ipambebenta ninyo, ay wag nyo pong gagamitin ang milk cotton yarn. Yung iba pang material na kailangan natin dito ay ang leather base. Hindi po dapat mawala ang ating leather base. This is very important para makuha natin yung perfect, yung perfect na structure ng ating coin purse. Kumbaga, ito yung ating skeleton. Kung sa tao, ayan. Kakailanganin po natin ng dalawa pair. Okay. Siyempre, dalawa po, isa dito sa may rose at dito sa may likod. Ayan. So, iba pang material. Paano daw po kapag walang leather base? So, tiyagain nyo po ng mag-crochet na magpatong-patong. Magdoble-doble kayo ng crochet para kumapal. So, let's say, crochet nyo siya. Ito, may leather base pa rin po yan sa likod. Okay? Meron pa din yan. Kung sakaling wala kayong leather base, subukan nyo pong i-doble yung gagawin ninyong ganito. Para kumapal siya. Hindi ko pa na-try at ayokong i-try kasi matagal nga. Kaya ginagamitan ko po ng mga leather base para mas mapabilis yung trabaho ko. Kasi pagdating sa ganitong klase ng business, yung oras po yung kalaban natin. So, ang kailangan pang material, yung ating 8.5 cm na metal frame. So, ito pong mga metal frames na to ay mahal. Pero meron naman po sa Shopee na mas mura. Kaya lang, mas low quality yun. Siyempre, asa pa ba tayo? Mas mura, mas low quality. This one is mas mahal pero mas maganda po yung quality niya. Para naman sa hook size, kung gagamit po kayo ng tulip or clover, yun yung mga brand na gagamitin natin. The size is 2.20 mm. Okay? 2.20 mm. Pwede kayong gumamit ng double-ended na tulip. So, ayan, basta 2.20. Kapag gagamit po kayo ng mga generic hook, so alam nyo na ba yung mga generic hook? Yung generic hook po, syempre yung mga unbranded, yung mga mura lang. Mura lang na walang brand. Or kung may brand man, paano ba? Ano pa ba ibang term doon? Basta yung pong mga aside from clover and aside from tulip na brand, yung ibang brand is 2mm. Makakagamit po kayo ng 2mm kasi yung size ng mga ganon, unbranded or generic na hook, ay mas malaki kumpara sa tulip or clover, mga branded hooks natin. Sa isang roll po ng ating tiny cord or nylon cord, dalawang coin purse po ang magagawa natin. Para naman po sa presyo, pwede nyo po itong ibenta sa halagang 250 pesos to 350 pesos. Yung mga materials po ng ating cute na coin purse na ito ay available po sa akin. Kaya lang, wala na po tayong Shopee store. Sarado na po ang Shopee store ko. Bakit po? Kasi mas marami na po ang trabaho ngayon sa Shopee. Hindi po ako nag-register sa DTI. Dahil sa mga bookkeeping, wala na pong ibang gagawa doon. Ayan. Just to answer the questions ng ibang nagtataka bakit wala na akong Shopee. So, available po yung materials natin sa aking Facebook page. Paki-follow na lang po ako doon, Abby's Crochet, Yarns, and Accessories. Pero yung nag-a-assist po sa inyo ay yung pong pinsan ko, natawagin nyo na lang na si Tess. Charot. Maria Teresa po, ayan. So, ibibigay ko na lamang po yung mga links na dapat ninyong i-follow or i-chat. Ilalagay ko sa comment section at sa description box ng video natin na ito. Available yung materials natin from nylon cord, 1mm. May available ako konti lang nitong tulip hook na to, original. And then frames,
leather base. Sa mga magtatanong po kung ano po yung size ng leather natin, pasensya na po pero hindi ko po talaga inilalagay, hindi ko ibinibigay yung size kasi nga baka mamaya magaya na naman. Charot! Ginaya na yung ginagawa ko, yung binibenta ko, tas wala man lang pa thank you sa akin, tas wala man lang help sa pag-promote ng aking mga tutorial. So ayun, nag-rant na naman. Ayan, so yun lamang naman mga kapatid, siguro naman everything is na-explain ko na. Sa mga gustong bumili po sa akin, hinay-hinay lang po. Hindi ko pa siya binibenta talaga yung mga finished product. Kasi gusto ko po sana siyang ipa-take all. Ayan. So, pag-iisipan ko na lamang po kung, kasi medyo matrabaho kapag pa isa-isa po yung bibili sa akin. Wala po akong maraming time para makipag-chat. Okay? Dahil eto nga yung tinatrabaho ko, tutorial po, at saka yung paggawa ng mga samples. So, ayan. Nakita-kita tayo sa susunod na video kung saan ipapakita ko sa inyo kung paano na natin gagawin ang ating crochet rose coin purse.